pababaan yung edad, pwede nang makasuhan. Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Isa sa ano lang yan sa bahay Pag-asa? Pwede naman siguro. I agree. Yung sinabi ni Tulfo, yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano? Ibababahay Pag-asa lang yun? Ha? Yun lang yung sabihin ko. I agree with Tulfo. Pero yung locker ay plastic locker. Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po, and I am only the one who had possession of the keys to my house. Nung inyong pamangkin na yung baril ninyo ay doon niya makukuha doon sa sabi mong naka-plastic na lalagyan. Sen Rafi, I have only one locker in my room, and I siguro naghanap siya kung saan ko pwede mataguan. Yun lang po ang area na may lock po. Okay, now, balita na isinasama mo raw ata sa target shooting sa firing range, yung pamangkin mo? Sen, I only bring him once. You brought him just once. Just once. Bakit? Anong reason? Ba't nyo siya dinala sa firing range para turuan na mag-firing? Anong dahilan? He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po, he wanted to be a police officer, and he was asking if I could bring him sa firing range. Pero alam niyo po na hindi dapat dahil siya po ay minor, he's not supposed to be inside a firing range. Sergeant, pakisagot sa tanong ni Senator Rafi. Based wala po akong, I have no personal knowledge na may prohibition po. Staff Sergeant, excuse me, Senator Rafi, nanumpa po kayo kanina at kayo po ay kawani ng Philippine National Police, ang pangunahing law enforcement institution ng ating bansa. Pakisagot ng makatotohanan sa tanong ni Senator Rafi. Ano po ulit ang Hindi nyo ba alam na hindi dapat makakapasok sa firing range ang isang menor de edad? Hindi po. Kung pwede, pababaan yung edad na pwede nang makasuhan. Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Isa sa ano lang yan sa bahay Pag-asa? Pwede naman siguro. I agree. Yung sinabi ni Tulfo, I agree po. Yung sinabi niya, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Kaya nga yung bata, pag makakasala, di ba? Pag bata yung makakasala, di ba, may disiplinahin, turuan ng maayos, turuan ng tama. Sabihin na, yun, hindi yung tama yung ginagawa mo. Hindi yung tama. Di ba paparusahan yan? Papaluhurin? Papaluon ng senturon, di ba? Yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano? Ibababahay Pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din na karapat-dapat sa kanila. Maramdaman din nila yung sakit. Yun lang yung sabihin ko. I agree with Tulfo.
said a while ago na dapat mayroong pasilidad na karapat dapat sa kanila, hindi lang yung bahay pag-asa na yan. Yun lang. Po, Ma'am Jeneline, kasabay nung pakikiramay namin, nakikinig talaga kami sa inyo. At lahat ng mga sinasabi nyo, pati yung mga suggestion nyo, ay matinding pag-aaralan po namin. That's amazing, Senator Raffy. Any more questions for this resource person? Then doon kay General na lang. Anyway, before I end my questioning dito kay Staff Sergeant Pasensya, siguro there's lesson learned to be learned here na dapat tayo mga matatanda, responsible gun owner, so to speak, hindi natin expose sa mga minors na mga kamag-anak natin, kahit na tayo ay civilian man o police, yung nang pakita natin sa kanila yung mga baril. Much more, bringing them sa mga firing range para makita nila yung actual na pagputok ng baril hanggang sa matututo sila kung paano magpaputok ng baril. So, in other words, natuto siya kung paano magpaputok ng baril dahil nga po sinama mo siya sa firing range. Kung hindi mo siya sinama at hindi siya na-expose sa ganong klaseng environment, then things would have been different. Yan po ang, ang point ko. Now, dito kay General,